12 anyos na batang lalaki ay hindi po niya napigilan ang kanyang emosyon at napaiyak na lang po siya habang kinukwento po niya ang mga ginawa na pang-aabuso nito pong si Senyor Aguila, mga kaibigan. Kaya yan po ang ating pag-uusapan at welcome back ulit dito sa Rapido TV at kumusta po ang lahat na nasa mabuti pong kalagayan at ingat palagi saan man tayo naroroon. At sa bidyong ito ay atin pong matunghayan, mga kaibigan. Ito pong kaawang-awa na 12 anyos na batang lalaki. Nakitang-kita po natin sa kanya pong mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang ang kanya pong pinahayag dito, mga kaibigan, at galing talaga sa kanyang puso yung pong mga nangyayari sa kanya noong panahon na nandoon pa po siya sa lugar kung saan nga itong kanilang kinilalang Diyosan na si Senyor Aguila, mga kaibigan. Kaya huwag na po natin patagalin pa at sama-sama po natin panoorin ang video na ito. Chair, gusto ko namang pong tanungin si Elias Renz. With your indulgence, Mr. Chair. Salamat kaayo. May I be allowed to play the 2-minute video I presented ni Elias Renz during my privilege speech? Renz, ipapalabas ko lang ulit yung video mo, ha? Bago tayo mag-usap. Ako si Renz, 12 anos at nagdaroon ng takas ko sa kapihan sa nakustungos paksol inagi niya. Nakakita ko dito sundang mga armas dito ko sa bahay mo nakakita ko dito sa ito po eleksyon so rumasa ko ang armas naminjag ang tatay dito may sa kapihan ito kay di mas ganas na og minjag ang tatay kay mabungkag mga pamilya nga manang ipatulog po ito ngay di man sila musugat pag anong minjos tatay nga yung kuhan mo sila si Jared na kuhan minjok na lang mga amigo na kaya nila makalayas dito sa among giagihan sa una na alisin dito. Okay, Renz. Your Honor, for a while, Your Honor. Sure po. Sorry. Talagang kawang-kawa po ang nangyayari sa batang ito, mga kaibigan, at yan po, no, talagang hindi na po niya napigilan ang kanyang emosyon at talaga pong naiyak po siya, no. Kaya ay medyo pinahinga po siya sandali, no, para po ay maipagpatuloy po niya na may salaysay ang mga ginagawa nito pong tarantadong Senyor Aguila na ito, mga kaibigan. At walang puso po ang tao na ito, kasama po itong kanyang mga tauhan na sunod-sunuran sa kanya, mga kaibigan. Grabe po, no. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po. Sorry, kailangan ko Andam na ipakita ba ka, Renz, nga mo atubang sa committee? Opo. Okay, salamat kaayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, para lang ma-confirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? Pila rin mong edad? 12. 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina, at pinalabas ko nung privilege speech ko, sinabi mo doon, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Yung mga armas ba na yon, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Hindi. So, totoong armas sila.
O katong pag-eleksyon. Noong election, Your Honor. So nakita mo nung eleksyon ang mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Tinood na armas. Hindi daw, Your Honor, totoong armas. Totoong armas. Kaya ko tinatanong Renz ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Tinood ka na armas kay nagay armas sa kuan o tuan sa akong tatay si Sami. Totoong armas, Your Honor, may armas nga daw yung kanyang tiyohin na si Sammy. Okay, so yung tiyohin mo rin ay merong ganung armas, si Sir Sammy, na totoong armas. Renz, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dili ta sa paksalaw nakita dito sa kuan mo bahay. Hindi daw sa Labay. paksol niya nakita. Doon daw yung nakita niya sa bahay na nag-pass by yung sako-sakong armas, Your Honor. Sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sako-sakong armas. Kaninong bahay yun? Ha? Kaginsang balay to. Sa ano balay? Bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo. Opo. Bakit idinaan doon ang sako-sakong, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Ha? Gitrain ba kuno mo nga mahimong sundalo? Oh. Oo, Your Honor. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. Grabe. At nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. Ako. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old pero hindi ka nag-aaral. Oh, wala ko nag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Train kami dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, Your Honor. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yun sa kapihan? Unsay buti pasabot nga trend na sa kapihan, Ren. Sa barracks na mo magakot may kuan buhangin. Grabe. Da. Yatid Dutch. Sa barracks, kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barak, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo. Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin. Oh, Para saan? para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oh. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangang itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela sa karon bisag 12 yung edad. Di pagyamo ko ibubusugat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry Ren, sorry. Okay, alright. Yan ano, mga kaibigan at talagang narinig po natin no, ang itong salaysay nito pong si Renz no, na 12 anyos. Sobra po ang pang-aabuso nito pong si Senior Aguila no, base po sa salaysay ni Renz no, mga kaibigan. Hindi po niya dapat gawin no, sa katulad po ng edad ni Renz no, na 12 anyos no, at pinaghahakot no, ng buhangin para po ay gamitin nila doon sa ginagawa po nilang barracks, mga kaibigan. At ang 12 anyos na si Renz ay tinitrain pala no, na maging sundalo no, sa kanila pong kulto na ito, mga kaibigan. Grabe po ang pang-abuso ng demonyong si Aguila na ito, mga kaibigan. No?
At para sa akin ay dapat talaga ito na maparusahan. Kung mayroon palang bitay na parusa ay karapat-dapat po ito, mga kaibigan. Dahil sa klaro-klaro po dito sa salaysay ng bata, no? Yung piniplay po ni Senador Risa Hontiveros na video at dito rin po sa mismong aktual niya, no, na salaysay. Parehas lang po ang kanyang sinasabi, mga kaibigan. Hindi po nagbabago. So, doon po natin nakikita na consistent po itong bata, no, sa kanya pong mga sinasabi. Dahil kung sa katulad dito na 12 anyos at gumagawa-gawa lamang siya ng kwento, pagdating po dito, kahit na nga siguro katulad sa atin, no, na matatanda na, pagkaharap po natin yan sa Senado, itong mga senador, ay talagang kabado po tayo, mga kaibigan. Siguro ay yung mga sinasabi natin sa labas ay pag nandito na sa loob, iba na ang ating maging salaysay. Pero dito po, sa batang ito, hindi po nagbabago ang kanyang sinasabi. Wala naman po siyang pinabasa. So, talagang totoo po ang kanyang sinasabi, mga kaibigan. Hindi katulad nitong si Senyor Aguila, pagka tinatanong, panay ang tulak doon po sa kanyang kasama na matanda, mga kaibigan. Siguro kasabwat po niya sa kanyang mga pinagagawa niyan sa nasabi pong kulto na iyan. Di ba, mga kaibigan? Klarong-klaro na dito. Kahit sino po ang tumingin dito. Klarong-klaro po na ang bata na ito ay hindi po gumagawa ng kwento. At totoo ang kanyang ginagawa na pang-aabuso. Kahit saan po natin tingnan yung mga sinasabi po nitong bata. Dahil doon nga sa sinabi ko sa kanya pong video, nung hindi pa sila pumunta dito sa Senate, ay ganun din po ang kanyang sinasabi dito, mga kaibigan. So talagang dapat po nito ay usisahing mabuti, imbestigahan mabuti. At alam po natin yan, mga kaibigan, no? Dahil alam po nila na yung lugar nila ay talagang mayroon pong mga otoridad, no, na mag-siyasat po. Eh, yung pong mga sinasabi na mga baril, wala na yun. Naka-safety na yun, mga kaibigan. At itong mga tao na nandyan po, nakasama pa rin po nila, ay na-briefing na po yan lahat. At siyempre, base po dito sa mga ating narinig, no, sa mga witness na dumalo nga dito, halos sila lahat po ay takot. So, siyempre, yung mga naiwan doon ay nandoon pa rin po sa kanila ang takot. At patuloy po nilang idipinsa itong si Senyor Aguila, mga kaibigan, dahil nga ay sa takot. At isa pa, kinilala po nila ito na kanila pong Panginoon, mga kaibigan. Ito raw ang kanilang Diyos, mga kaibigan. Grabe, mga kaibigan, ang pangluloko, pang-aabuso sa ating mga kababayan. At sa akin pong nabalitaan nito, mayroon pong may mga talagang pinag-aralan na kasapi po dito, mga kaibigan, mga dating pulis, may mga guro, basta yung iba, may mga talagang pinag-aralan. Pero base po sa report ng Human Rights, ang iba dyan ay sumali na lang dito dahil sila po ay mayroong mga warrant of arrest, mayroong mga utang na tinatakasan, mga kaibigan. Yan po ating talakayin bukas, mga kaibigan, ang patungkol po dyan sa mga sumali dito dahil ay gusto nilang takasan ang warrant of arrest, ang utang. Kaya ay ang mga tao na mga medyo sa tingin niya ay nangangailangan po, no, ng parang makapagtago ay yun ang kanila pong mga talagang
mga naging biktima dito or hindi po natin siguro masabing biktima dahil ay sinasadya po yan nila dahil para po ay iwasan nila ang kanila pong mga problema lalo na sa mga utang, mga kaibigan. Yung mga loan, marami po mga kaibigan, yung mga loan daw na hindi na po nila binabayaran. Kaya ay yun ang isang way nila na sumali na lang po sila dito dahil sa lugar na ito mga kaibigan, hindi ka basta-basta po makapasok. Kahit nga DNR mga kaibigan ay hindi po nila pinapasok dito sa kanila pong lugar. So ganun po sila kahigpit. Kaya ay yung mga tao na mayroon pong mga warrant of arrest, mayroong mga utang na tinatakasan, ay dito na sumasali na sa kanila. Dahil alam po nila na pag nasa loob po sila, walang makakagalaw sa kanila dahil ay hindi po basta-basta mapapasok ang kanilang lugar. Ganun po yan mga kaibigan. Kaya kawawa ang mga bata dahil ang mga bata po ang kanilang inaabuso. Yung mga nasa 12 anyos, ang edad ay pinag-aasawa na mga kaibigan. Grabe. Talagang sobra pa sa demonyo ang tao na ito mga kaibigan. Baka ito na siguro ang papalit kay Lucifer mga kaibigan sa kanyang mga pinagagawa. Grabe. Tingnan po ninyo ang isang 12 anyos na bata. Hindi na po niya napigilan ang kanya pong sarili. Talagang napaiyak po siya. Siguro naisip po niya yung mga nangyayari sa kanya nung panahon na nandoon pa siya sa loob nitong kulto na ito, mga kaibigan, na sobra po ang pang-aabuso. Kahit sa ganun po niyang murang edad na 12 anyos, naghahakot na po sila ng buwangin para po ay gamitin doon po sa barracks na sinasabi sa kanila pong pinagtitinihan para maging sundalo, mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, ano po ang inyong mga komento po dito? Para sa akin yun po no, ang aking opinion. So ayan at hanggang dito lang po tayo at paki-comment na lang po sa ating comment section kung ano man po inyong mga komento o reaction dito po sa ating pong tinatalakay sa ngayon. At ako po muli ay magpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito po sa aking YouTube channel, yan man sa aking Facebook page. At ingat po tayong lahat saan man tayo naroon, sa ating mga kaubayan, ang mga OFW, sa ating mga kaubayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, ingat din po tayo dyan. Ano? At alam po naman natin ang panahon ngayon ay minsan po biglang mag-iiba po ang klima, di ba? Biglang mayroon pong malakas na ulan, sobrang init, so, di ba? So ingat po tayo dahil ay mahirap po magkasakit. At see you po sa next video ko. God bless all of us. Ingat palagi saan man tayo naroon.